Isang araw, 3 maliliit na baboy ang nakatagpo ng malaking kahon sa bahay. Kahit subukan nilang buksan ito, mahigpit ang takip at hindi nila mabuksan. Inalog ng bunsong baboy ang kahon at hinulaan ng nasa loob. Sabi ng gitnang baboy, "Sa palagay ko may 3 bola dyan." Sagot ng bunsong baboy, kung bola yun, dapat mag-iingay yun." Ngayon naman, kinuha ng panganay na baboy ang kahon at inalog ito ng husto. Sa palagay ko, malambot yung nasa loob. Pinagtulungan ng 3 baboy na buksan ang kahon at tuluyan ngang bumukas ang takip. Nagtalsikan ng makukulay na lobo mula sa loob at kumalat sa paligid. Kinolekta ng panganay ang mga lobo at lumabas. Sinundan siya ng mga kapatid ng may pag-uusisa. Pumunta ang panganay sa gripo sa hardin. Isa-isang pinunuan niya ng tubig ang mga lobo. Tuwang-tuwang sumigaw ang bunsong baboy. "Wah! Puno ng tubig ang mga lobo!" Umabot ang masayang boses niya sa sensitibong tenga ng lobo. Sabi ng lobo na ilang araw nang nagugutom. "Parang may narinig akong baboy." At sinundan niya ang pinanggalingan nito. Nakarating siya sa kung saan naroon ng 3 baboy at nagtago siya sa palumpong. Walang kamalay-malay ang panganay na baboy. Sabi niya, "Handa na ba kayong maglaro ng lobong may tubig?" Nang marinig ito, napaisip ang lobo. "Naku, ayokong mabasa ng tubig. Masisira ang balahibo ko. Hindi ko ito gusto." At nagbatuhan na sila ng lobong may tubig. Habang nagtatawanan ng magkakapatid at nagsasaya, dinakma ng lobo ang maliit na baboy sa leeg at hinila siya sa palumpong. Ngunit walang nakapansin, tuloy lang sila sa paglalaro. Ngayon naman, binabato ng panganay ang gitnang kapatid niya ng mga lobo na may tubig. Nakaiwas ito at nakaiwas ulit. At sa ikatlong lobo ay tinamaan na siya at nabasa siya. Habang masayang sinasabi ng panganay, "Nanalo ako!" Dinakma sa leeg ng gutom na lobo ang gitnang baboy at hinila ito palayo. Patalon-talon sa saya ang panganay na baboy. Pero bigla siyang napatigil dahil wala ang mga kapatid niya. Sumigaw siya, "Mga kapatid ko! Nasaan kayo?" Ngunit tinangay na ng gutom na lobo ang mga baboy at naghihintay na lang siya na matuyo sila bago niya kainin. "Di ako kumakain ng basa. Yak!" sabi niya. Kaya nagpa siya ang lobo na hipa ng mga baboy. Sa sandaling iyon, may mga lobo na puno ng tubig ang gumulong sa paanan niya. Habang nag-iisip ang lobo, Saan galing ang mga to? Lumitaw ang kuya ng mga baboy sa kuweba na parang bayani. Bago pa maintindihan ng lobo ang nangyayari, binato siya ng baboy ng isang higanteng lobo na puno ng tubig. Sumabog sa kanya ang higanteng lobo. Nang mabasa ang balahibo niya, bumigat siya at nahirapang gumalaw. Hindi na niya makakain ng mga baboy at hindi rin makakaalis doon. Ang nasabi na lang niya ay, "Ayokong nababasa." Masayang tumakbo ang maliliit na baboy sa kanilang kuya. Tanong ni Bunso, "Paano mo kami nahanap?" Sabi ng kuya nila, "Sinundan ko ang basang bakas niyo." Niyakap ng maliliit na baboy ang kuya nila nang may paghanga. Pagka-uwi nila, bumili ang magkapatid ng kapa at niregalo ito sa kuya nila. At suot-suot ang kapa, niyakap ng kuya ang mga kapatid. Ang lobo naman na basang-basa ang balahibo ay naghanap ng paraan para matuyo agad. Nang umagang iyon, tuwang-tuwa si Goldilocks dahil sasakay siya sa bagong bili na bisikleta. Regalo ito sa kanya ng nanay niya. "Ingat ka anak ha, huwag masyadong lalayo." Pagsakay ni Goldilocks sa bisikleta, gumewang-gewang siya sa simula. Pero nang ipedal niya ito, para na siyang lumilipad. Napakabilis niyang magbisikleta at nang binagalan na niya sandali, pagtingin niya sa paligid, hindi na niya alam ang lugar na iyon. Sana ba ako? Ito ay bahagi ng kagubatan na di ko pa napupuntahan.
Nang mapagtanto ni Goldilocks na napalayo na siya sa bahay, medyo naalarma siya at nagpa siyang bumalik. Habang matulin siyang nagbibisikleta, biglang may narinig siyang putok. Tumilapon siya sa tabi at ang bisikleta niya sa kabila ng daan. Aray! Ang sakit ng tuhod ko! Umiyak si Goldilocks dahil nawawala siya at dahil pumutok ang gulong ng bisikleta. Ngunit hindi lang si Goldilocks ang umiiyak. Tumayo siya para makita yung umiiyak bukod sa kanya. Inilakad niya ang bisikleta patungo sa kung saan nanggagaling ang pag-iyak. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na baboy na humihikbi. Piggy? Ha? Oh, sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Goldilocks. Bakit ka umiiyak, munting baboy? Yung skateboard ko. Nawala yung skateboard ko. Tahana, tingnan mo pumutok ang gulong ng bisikleta ko. Umiyak din ako, pero hindi naman naayos ng pag-iyak ang gulong. Nang makita ng baboy ang na-flat na gulong, nakalimutan niya ang tungkol sa skateboard at medyo kumalma. Ang ganda naman ng bike niya yan. Maganda nga, pero di ko na alam ang daan pa uwi. Kailangan kong makabalik bago gumabi. Panandali ang nawala sa isip ng munting baboy ang skateboard niya dahil naawa siya kay Goldilocks. Sinabi niya na kabisado niya ang mga daan sa kagubatan, kaya tutulungan niya siya. At baka mahanap rin niya ang skateboard habang daan. Kaya naglakad na sina Goldilocks at Gurky. Pagkaraan ng ilang sandali, isang higanting lobo ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang lobo. Huwag kang matakot, Piggy. Baka may nawala rin sa kanya. Hello po, lobo. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang gutom na lobo. Oo, nawala ang pagkain ko. Pero palagay ko ay natagpuan ko na. Sino kaya sa inyo yung dalawang mauuna sa tiyan ko? Napagtanto ni Goldilocks ang masamang hangarin ng lobo. Natakot siya, ngunit humarang siya upang protektahan ng maliit na baboy. Sa oras na ito, may mga mangangaso sa gubat na naghahanap ng mga lobo. Mahuhuli ka nila. Napaatras ng 2 hakbang ang lobo. Mga ngaso? Oh, takot na takot ako. Mabilis na sinunggaban sila ng lobo, pero nakapiglas ang maliit na baboy at nakatakas. Ngunit mahigpit ang hawak ng lobo kay Goldilocks. Saklolo! Tulong! Nahuli ako ng lobo! Tumakbo ang lobo sa kanyang lungga na bitbit si Goldilocks. Kakainin kita. Pero babalikan ko at huhulihin ko ang pigi na yon. Bagamat hinabol sila ni Gurky, di niya ito inabutan dahil hindi siya kasing bilis. Kaya umuwi siya para humingi ng tulong sa mga kuya niya. Samantala, tinali ng sakim na lobo si Goldilocks sa bato doon sa kanyang lungga. Ayan, munting bata. Maghintay ka dito. Huhulihin ko lang yung pigi. At pagpepiestahan ko kayo mamayang gabi. Nang lalabas na ang lobo, nakita ni Goldilocks ang skateboard sa sulok ng kuweba. Ha? Ang skateboard? Yan ay skateboard ni Gurky. Ikaw pala ang magnanakaw niyan. Nagalit ang lobo kay Goldilocks dahil tinawag siyang magnanakaw. Kinuha niya ang skateboard, sumakay siya dito at masayang pinagulong ito pakaliwat kanan. Akin na ang skateboard na to ngayon. Iuukit ko pa ang pangalan ko dito gamit ang matalas kong kuko. Woohoo! Yahoo! Maya-maya, si Gurky at ang kanyang mga kapatid ay nakarating na sa kuweba. Ngunit dahil masaya ang lobo sa skateboard, hindi niya sila napansin. Tahimik na lumapit si Gurky kay Goldilocks. Piggy, naparito ka ba para iligtas ako? Oo, wag kang maingay, Goldilocks.
Mabilis na kinalaga ni Gurky si Goldilocks. Nang magsawa ang lobo, dinampot niya ang skateboard at nakita niyang magkasama sina Goldilocks at Gurky. Aba, ninanakaw pa ng baboy ang pagkain ko? Yung skateboard ko! Yan ang skateboard ko! Andito pala! Kinuha mo, lobo! Hinagis ng lobo ang skateboard sa tabi para hulihin si Goldilocks at ang baboy. Hinahabol sila ng lobo nang pumasok ang mga kuya ni Gurky. Hinagisan nila ang lobo ng maliliit at matitinik na baon nilang kastanyas. Nang matapakan ng lobo ang mga ito, natisod siya at natumbas sa lupa. Ano ang mga ito? Ang sakit ha? Hali kayo dito mga baboy! Huhulihin ko kayo! Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa lobo. Bumangon siya. Hinabol niya ang magkapatid kahit na may kumapit sa kanya na matitinik na kastanyas. Kinuha ni Gurky ang skateboard at sinakay niya si Goldilocks at ang kanyang mga kapatid. Nakatakas tayo! Ang galing natin! Ang saya! Yay! Napatingin na lang ang lobo sa papalayong mga baboy at kay Goldilocks. Huli na nang mapagtanto ng lobo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi niya pag-aari ay isang masamang gawain. Pagdating ni na Goldilocks sa bahay ng mga baboy, isang sorpresa ang naghihintay para sa kanya. O sige, tanggalin mo na ang takip. Nang iangat ni Goldilocks ang takip, nakita niya ang kanyang bisikleta na naayos na. Tuwang-tuwa siya. Oh, inayos niyo yung gulong! Salamat mga piggies! Sumakay si Gurky sa skateboard at sumakay naman si Goldilocks sa bisikleta. Pauwi na sa kanila. Mula sa araw na iyon, ang munting baboy at si Goldilocks ay naging matalik na magkaibigan. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang cute ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa, ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan.
Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka! Tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila! Ikaw ang lobo! Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa tsiminea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari. At nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay, ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama, at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak.
tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ang ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, saka lang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo. Mabuti nga. Wala na tayong problema! Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Noong unang panahon, sa bahay na malapit sa kagubatan, nakatira ang isang batang babae na may ginintuang buhok. Ang pangalan niya ay Goldilocks. Napakaganda ng kanyang kulot na buhok na lahat ng makakita sa kanya ay humahanga. Ngunit sa kabila ng pagiging marikit, siya ay isang malikot at makulit na bata. Sa tuwing lalabas siya para maglaro, pinapaalalahanan siya ng kanyang nanay. Anak, dyan ka lang sa bakuran at huwag kang pupunta sa kakahuyan. Doon sa liblib ng kagubatan, may isang bahay na tinitirhan ng isang pamilya ng oso. Isang tatay na oso na matipuno, isang nanay na oso na katamtaman ng laki, at isang batang oso. Maagang nagigising si Mama Bear upang maghanda ng lugaw. Isang umaga, nagising si Baby Bear na mas maaga kaysa sa dati. Gusto na niyang kainin ang kanyang lugaw pero masyado pa itong mainit. Mama, pwede pa tayong maglakad-lakad muna sa gubat hanggang sa lumamig ang lugaw? Iniwan ni na Mama Bear, Papa Bear at Baby Bear ang kanilang almusal at namasyal muna. Samantala, si Goldilocks ay nasa bakuran habang naghihintay maihanda ng kanyang ina ang agahan. Ngunit naiinip siyang maglarong mag-isa. Gusto niyang malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Ano kaya ang mangyayari kung mamamasyal lang ako? Tumingin siya sa paligid. Nang makitang walang tao, tumakbo siya papunta sa kagubatan. Nang mapagod siya, huminto siya at tumingin sa paligid. Ang ganda pala ng kagubatan! Ang mga bulaklak, puno, bakit di ako napunta dito dati? Naglakad pa siya sa liblib ng kagubatan. Samantala, habang naglalakad rin ang pamilyang oso, nakita ni Baby Bear ang isang bahay pukyutan sa puno. Ang laki ng bahay pukyutan. Sigurado akong puno ito ng pulot. Papa, pwede ba tayong kumain ng pulot?
Hindi pwede anak. Sa mga bubuyog yan. Tahanan nila ang pukyutan. Hindi tayo pwedeng basta na lang papasok sa bahay ng sinuman at kainin ang pagkain nila. Tama po kayo. Umuwi na lang tayo. Gusto ko nang mag-almusal. Samantala, dahil sa tagal ng paglalakad, napagtanto ni Goldilocks na naliligaw na siya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit hindi na niya matandaan ang pinanggalingan niya. Pagod na siya at nagugutom. Halos maluha-luha na siya sa pagod. Lumakad pa siya ng kaunti. At sa dulo ng daan ay natanaw niya ang bahay ng pamilyang oso sa gitna ng kakahuyan. Tahimik na lumapit siya sa bahay. Inikot niya ang paligid nito, ngunit wala siyang makitang tao. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang 3 mainit na lugaw sa mesa. Bumalik siya sa pintuan at kumatok siya ng mas malakas. Bumukas ang pinto. Tuwang-tuwa si Goldilocks. Tumingin siya sa loob at tumawag. "Tao po!" Nang walang sumagot, pumasok siya. Lumapit siya sa mesa na may 3 mangkok ng lugaw. Isang malaki, isang katamtama ng laki, at isang maliit. Dahil gutom na siya, gusto niyang kumain mula sa malaking mangkok. Ngunit nang sumubo siya ng isang kutsarang lugaw, napaso ang bibig niya dahil sobrang mainit pa ang lugaw. Tumikim naman siya sa mangkok na nasa gitna, pero ayaw niyang kainin ito dahil masyado namang malamig. Ay, malamig na! At sa huli ay tumikim siya mula sa pinakamaliit na mangkok. Hindi malamig, pero hindi masyadong mainit. Sakto lang sa gusto ko. Kaya kinain niya lahat ang lugaw sa pinakamaliit na mangkok. Nang matapos niya ang agahan at pakiramdam ay busog na siya, nais niyang maupo sa harap ng tsimeneya upang magpahinga sandali. Ang isa sa 3 mga upuan ay malaki, ang isa ay katamtaman ng laki at isang maliit. Una niyang nilapitan ng malaki, pero sa taas ay hindi niya ito maakyat. Sinubukan niya ang nasa gitna, pero matigas naman ang upuan nito. Hindi siya komportable. Sa huli ay naupo siya sa pinakamaliit. Ang isang ito ay komportable at eksakto sa sukat niya. Ngunit nasira ang upuan at bumagsak siya sa sahig. Nagkahiwa-hiwalay ang upuan at hindi alam ni Goldilocks kung ano ang gagawin. Nagpunta naman siya sa kwarto at doon ay may 3 kama. Isang malaki, isang katamtama ng sukat at isang maliit. Una niyang hinigaan ang malaking kama. Masyadong malaki ito para sa kanya at matigas ang higaan. Ang pangalawa ay medyo malaki lang sa kanya, pero masyado namang malambot. Kaya doon siya humiga sa pangatlo at pinakamaliit na kama. Ang isang ito ay eksakto sa sukat niya at napaka-komportable. Kaya doon nakatulog kaagad si Goldilocks. Habang natutulog si Goldilocks, pauwi na ang pamilyang oso. Si Papa Bear ay may dalang mga kahoy na panggatong. Sariwang prutas naman ang dala ni Mama Bear. At si Baby Bear ay hindi na makapaghintay na kainin ang lugaw niya. Nang makarating sila sa bahay, dumiretso sila sa hapagkainan. May nahalata si Papa Bear sa kanyang mangkok. May tumikim sa aking lugaw. Napatingin tuloy si Mama Bear sa kanyang mangkok. May tumikim din sa lugaw ko. At nang tingnan ni Baby Bear ang kanyang mangkok, napaiyak siya. May tumikim din sa lugaw ko. Pero tila tinikman. Inubos niya lahat. Tumayo sila at tumingin sa paligid. Napansin ni Papa Bear ang kanyang upuan sa harap ng tsimeneya. May mo po sa aking silya. Tignan niyo, naiba ang pwesto.
Tapos, si Mama Bear naman ang nagreklamo. May gumamit rin ng upuan ko. At tulad ng inaasahan, umiyak si Baby Bear sa nakita. May umupo din sa silya ko. At sinira pa to. Naisip ng pamilyang oso na tingnan ang kwarto. May umiga sa aking kama. Tignan nyo, nawala sa ayos. May humiga rin sa kama ko. May humiga rin sa kama ko. At nandito pa rin siya ngayon, natutulog. Nilapitan ni Papa Bear ang kama ni Baby Bear at nakita na talagang may natutulog sa maliit na kama. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Nagulat sila nang makita ang isang batang babae na tulog na tulog. Ha? Anong ginagawa na isang batang babae sa bahay natin? Palisin mo ang batang babae na yun sa kama ko, Papa. Wah! Nagising si Goldilocks sa iyak ni Baby Bear. Nagitla siya na 3 oso ang nasa harap niya. Sa takot ay napatakbo siya palabas ng kwarto. Mabilis siyang lumabas ng bahay at tumakbo ng hindi lumilingon. Humihingal na siya sa katatakbo pero hindi siya tumigil. Sa sandaling yun, nakita niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa kagubatan para hanapin siya dahil umalis siya ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masayang masaya si Goldilocks nang makita sila. Tumakbo siya, niyakap ang kanyang ina. Nanay! Sobrang nag-alala kami. Nasaktan ka ba? Magiging masunuri na po ako. Hindi na ako alis nang hindi nagpapaalam sa inyo. Mahigpit na niyakap ni Goldilocks ang mga magulang. Mula sa araw na yon, tulad ng ipinangako niya, palagi siyang nakikinig sa kanyang ina at hindi na gumagawa ng walang pahintulot. Nanatili siyang isang napakabait na bata.